Okay mga sir, magandang araw. So dahil sa maraming nag-request, so gumawa tayo ng bago nating version ng car wash. So itong ating bago is 4-in-1. Dati is 3-in-1 lang yon. Ngayon, dinagdagan pa natin ng isa kasi maraming nag-request. Gusto nila 4 channel daw. So gumawa tayo ng 4 channel. Ang kaibahan lang nito is iba na yung display na ginamit natin. Kasi yung LCD is limited lang yung space. So hindi kasya yung 4 channel dun kasi masyadong maliit. Wala nang mapaglagyan ng mga label. So gumamit na lang tayo nitong dito sa gilid. Makikita niyo yung mga pin header. Ang ikakabit natin dito is yung 7 segment displays. Nagka-issue din kasi tayo dun sa previous versions natin na 3 channel kasi may mga report na nawawala daw yung display pagka ginamitan ng mga high-powered na mga power tools. Halimbawa, yung mga blower na malalaki. Nag-test ako. So far, okay naman dun sa testing ko. Kaya lang hindi ko talaga ma-replicate perfectly yung problema. Kaya hindi ko magawa ng solution. Kasi kinapos na rin ako sa oras. Nandito na ako sa ibang bansa ngayon, wala na ako sa Pilipinas. So hindi ko na talaga na-diagnose or na-debug kung ano talaga yung problema para ma-countermeasurean sana. So ang ginawa ko, yung mga previous versions, yung 3-in-1, pinalitan na lang natin ng 7 segment display instead na LCD na 20/4. Kasi hindi ko talaga ma-replicate yung problema, hindi ko ma-debug. So may na-observe ako dati na namimili siya ng power supply. May mga certain models na okay siya. Tapos may mga certain models ng power supply na nawawala yung display. Kaya lang hindi ko talaga ma-perfect or ma-replicate, ma-pinpoint talaga kung ano yung problema. Kasi minsan okay, minsan naman nawawala, hindi ko talaga makita. Tapos inabutan na ako ng oras. So hindi ko na talaga na-debug. So ang ginawa ko, in-update ko na lang yung luma, ginawa ko na lang 7 segment. So pinatest ko na dun sa mga suki natin na mga builder din. So far okay naman yung feedback. So ang advantage kasi din nitong 7 segment is pwede nating ikabit ng medyo mas malayo sa isa't isa itong mga displays. Pwede natin ilapit dun sa location ng machine talaga. Saka hindi mo na kailangan lumapit pa sa screen para tingnan kung magkano na lang yung oras mo. Tapos, isa pang advantage nito is ah, mas marami tayong channel siyempre. 4 channels na 'to. Mas maganda na siya. Tapos dito naman, mas marami din tayong updates lalo na sa program tsaka dun sa ating software. So sa separate video gagawa ako ng tutorial para paano i-navigate yung ating admin menu. Okay, dito discuss lang natin yung hardware. So dito sa baba meron tayong screw terminal para sa ating power supply. Pwede dito sa screw terminal, pwede din dito sa DC jack yung 12 volts. So isa lang yung kabitan nyo, wag yung dalawa. So kung halimbawa, nagkabit kayo dito sa DC jack, pwede nyo itong gamitin itong screw terminal dito as auxiliary 12 volts or output. Dito naman sa 3-pin screw terminal, dito yung coin slot. Tapos merong mga JST connector dito. Dito naman natin ikakabit yung mga push button na merong LED. So mas madali nang ikabit yung push button kasi naka-connector na siya. Hindi na kayo malilito tsaka hindi na siya magkakabaliktad kasi meron yan na guide. Tapos dito naman sa gilid, ito yung reset tsaka reboot. Itong reboot, pag pinagdugtong mo ito, pinag-connect mo itong dalawang pin, siyempre magre-restart yung ating board or yung machine. Dito man sa reset, pag pinagdikit mo ito for 5 seconds, so magre-reset yung ating configuration. So dalawa yung option ng reset. Pagka ni-reset mo while naka-on,
mare-reset lang yung username tsaka yung password. Babalik siya sa default. Tapos, kung nag-reset ka naman na nakapatay, halimbawa, in-unplug mo yung board, tapos pinagdikit mo itong reset, tapos sinaksak mo ulit para mag-power on, magiging reset nito is yung buong configuration talaga. Lahat, pati time, pati yung pricing, lahat mare-reset back to zero, back to factory default. Again, pagka naka-on, i-reset mo for 5 seconds, username tsaka password lang yung mare-reset. Pagka naka-off, tapos i-reset mo, i-short mo yung reset, tapos i-power on, mare-reset lahat ng config. So, gagawa din tayo ng video para dyan. Tapos, dito na yung changes natin. Dito natin ikakabit yung mga display. So, merong para sa coin, ito yung amount paid, channel 1, channel 2, channel 3, tsaka channel 4. So, tig-iisa sila ng 7 segment display. So, ganito ang magiging display niya. 7 segment. Tapos, dito naman sa ibabaw, dito yung ating mga connection ng relays or SSR. So, meron yan nakalagay 1, 2, 3, 4. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Tapos merong label, positive, negative. So, uh, mag-refer lang kayo dito sa labels. Hindi naman mahirap kasi yung red, positive, taka yung blue or yung black, negative. So, yun lang. Okay, sa ngayon, dako naman tayo dito sa ating wiring guide. Actually, parehas lang ito ng wiring dun sa ating 3-in-1. Ang pinagkaiba lang is yung connection ng display. Kasi instead na isang LCD display, meron tayong 5 7-segment display. So, isa bawat channel, tapos yung panglima, yun yung para sa amount paid. Okay? Gayun pa man, magsimula na lang tayo sa scratch para din sa benefit ng mga bago nating customers para alam nila yung wiring. Okay, mag-start tayo dito sa power supply. Meron tayong board. So, pwede kayong gumamit nitong centralized power supply. Iko-connect nyo dito sa screw terminal. Meron yung label na ground tsaka 12 volts. Or, pwede rin tayong gumamit nitong 12 volts adapter. Iko-connect natin dito sa DC jack. Next, yung coin slot. So, madali lang yung coin slot. 3 wire lang naman. Yung ground, sa ground. Yung white, sa coin. So, sa gitna ng screw terminal. Tapos yung red, siyempre sa 12 volts. Next naman, dito tayo sa LEDs, buttons, tsaka sa displays. So, meron tayong board. Actually, itong push button natin, may kasama na itong LED. Tsaka hindi na kayo malilito sa wiring nito kasi meron na siyang connector. Tapos hindi naman siya magkakasya yung connector pagkabaliktad. So, basically, madali na itong ikabit. Meron tayong 4 na push button dito. So, connected yan para sa button, tsaka sa LED light na built-in ng ating push button. So, ganyan yung wiring niya. Pero hindi niya kayo mahihirapan kasi meron na yan connector na dedicated. So, hindi yan magkakabaliktad kasi meron yung slot. So, dito ang pinagkaiba sa display. So, meron tayong pin header dito sa gilid. 5 pin header. Dito natin ikakabit itong mga display. So, may pangalan naman yan. Channel 4, Channel 3, Channel 2, Channel 1. Tapos itong pinaka baba is yung coin or yung amount paid. Total of 5 7-segment displays. Dati, gumagamit lang tayo ng isang 20x4 na LCD. Ang problema kasi dun sa 20x4 na LCD, limited lang yung characters or yung space para sa ating mga characters. Halimbawa, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Hindi na siya magkakasya kasi limitado lang yung space. So, ang ginawa natin, gumamit na lang tayo nitong 7-segment display para maximize natin yung space tsaka hindi na tayo magproblema
at least pwede natin itong paghiwalayin or i-install, ikabit na medyo malalayo yung mga display. Hindi tulad nung sa LCD na sa isang part lang talaga ng box or isang area lang ng box nakalagay yung display. So ito at least pwede mong habaan konti yung wire para medyo lumayo-layo sa ano, sa bawat channel para dun talaga siya nakatapat sa kung saan yung machine or yung pindutan ng ating, mga pressure washer or ng ating mga soap dispensers. Okay. Next, dito naman sa SSR, so gano'n din, parehas lang 'to ng 3 channel, but instead na 3, 4 na yung ating SSR. SSR 1, 2, 3, tsaka 4. So straight, through lang, straightforward lang yung connection niya. Meron siyang label naman dito sa mga screw terminal na positive tsaka negative. So meron din yan label sa SSR na positive tsaka negative. By the way, meron tayong ibang mga ire-release na hindi gumagamit ng SSR kundi yung relay na 100 amps. Parehas lang din yun. Wala yung polarity, yung terminal niya walang polarity. So kahit magkabaliktad, walang problema. Okay lang yun. Tsaka I think mas maganda yun kasi 100 amps. Itong ano kasi natin, SSR is 40 amps or meron din tayong 60 amps depende sa available. Okay? Either 60 amps or 40 amps. Tapos yung mechanical relay naman, yung black na malaki, 100 amps yun. So, kahit alin dun yung gamitin, walang problema. Parehas lang yan yung function. Okay? So, ganito yung connection ng SSR from the main board. Tapos, yung connection naman ng mga outlet. So, halimbawa, itong mga SSR galing to sa main board, meron tayong AC source. Tapos, meron din tayong 4 na outlet. Isang outlet bawat channel. So, yung line 1 ng ating AC source, pupunta yan directly sa isang line ng outlet. Lahat ng outlet, pareha sila ng connection. Tapos, yung line 2 naman ng AC source, i-connect nyo naman yan sa isang terminal ng SSR. So, kahit alin dyan, kasi AC naman, pwede namang magkabaliktad, hindi naman yan polar, wala naman yung polarity. Okay, tapos, yung isang linya naman or yung isang terminal ng SSR, connect naman natin dun sa line 2 ng outlet. So, ganyan lang yung connection niya. So, ang mangyayari, parang itong SSR yung magiging switch ng ating outlet. So, hindi kailangan na 1 gang ang outlet na gagamitin. Kahit 2 gang pwede yan. Ang importante lang naman, tama yung connection. Tsaka kung 2 gang, edi wag nyo gamitin yung isa. Kasi may mga nagtatanong kung pwede ba daw yung 2 gang or 3 gang kasi wala silang available na single na outlet. Actually, pwede. Huwag nyo lang gamitin kung halimbawa, isang pressure washer kay 3 gang, isang pressure washer lang yung ikabit nyo. Huwag nyo ikabit lahat kasi magiging isa lang yung trigger niya. Okay? Yun lang, tsaka maraming salamat. By the way, yung next video natin is discuss naman natin yung mga bagong feature ng ating admin panel. So, mas maganda. Ito nga yung ano natin. Mas marami tayong additional na features dito sa ating 4-in-1. Okay? Yun lang. Maraming salamat.